Sabi po ni De Lima, naniniwala si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na may Pilipinong namulat sa culture of violence dahil sa pamilyang Duterte. Antindi, no? Talagang lahat yan culture. Yan na po yung ano nila eh. Isa lang po yan eh. Naririnig ko na yan. Si Redon, ganyan din yung sinasabi, di ba? Si Redon ba yun? Basta may isa nagsabi na kaya namin na kinasuhan si BP Sara para matigil na raw yung culture of violence. Antindi. Ibig po ba sabihin bago po naging presidente si Tatay Digong wala pong mga krimen sa Pilipinas? Wala pong krimen sa Pilipinas na violente? Pucha, para naglolokohan na tayo eh. Ang pananaw namin nung panahon ni Tatay Digong natigil yung mga violenteng krimen. No? Before Tatay Digong, laganap po yung violenteng krimen. Nung panahon ni Tatay Digong, dahil sa takot po ng mga kriminal, unti-unti po nanahimik ang Pilipinas. Hindi ko po alam kung saan nyo po. Ibig sabihin, yung inaangal nyo noon ng panahon ni martial law ng tatay ni Marcos, wala lang yun lahat. Hindi sila violente, walang violence noon. Yung culture of violence nagsimula kay Tatay Digong. Panay mga kalokohan na yung mga pinagsasabi nyo eh. Hindi ba? Di po ba? Okay. Lagi ang culture of violence nagsimula kay Tatay Digong. Ano po yung inaangal ninyo nung panahon ng martial law? Kayo din ang umaangal ng panahon ng martial law. Kinatandaan nyo na nga yung pag-aangal eh. Laban sa mga Marcos eh. Pero nung si Marcos po, napatunayan. Tandaan po ninyo, itong same people na to, sila Laila De Lima, sila Shell Jokno, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rayson Tiberos, Leni Robredo. Yan po mga tao na yan at lahat ng dilawan at kakamping. Yan po mga tao na yan, nung eleksyon, sila po ay nagsasabi, Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, Marcos kriminal, kung ano-ano. Yan po, sila po nagsasabi niyan. Tapos kami po, may mga Duterte po na nangampanya para kay BBM. Hindi po dahil BBM supporter kami. Dahil kami po ay Sara Duterte supporter, solid. Sinuportahan po namin yung sinuportahan ni Pero ito po ang pagkakaiba. Nung nalaman po namin na hinahayaan po ng gobyerno to ang malawakang pagnanakaw, tinira namin si BBM at ang gobyerno ni BBM dahil po sa gusto po naming managot yung mga magnanakaw. Ito pong mga nagsasabing Marcos magnanakaw, nung nalaman po nila na laganap ang pagnanakaw ngayon, kakampi po nila yung mga Marcos. Okay. Sabi po ni Laila De Lima, gagayahin ng marami na okay lang pala ang magbanta, na okay lang pala ang pumatay, kasi yan ang pinakita ng ating Vice President. Hindi po. Huwag kayo manlinlang, nanlilinlang na kayo lahat ng panahon. Kayong mga dalawang presidente na Aquino. Hindi naman po natapos yung mga lintik na mga kriminalidad na yan. Mataas ba krimen nung panahon ni Noynoy? Opo. Kaya nga nanalo si Digong eh. Ibig nyo sabihin, payapa nung panahon ni Pinoy. Huwag nyo baguhin yung istorya. Kung maganda po, payapa po ang mga tao. Walang mga drug addictiones. Walang kriminalidad. Walang laganap na korupsyon. Bakit mananalo si Digong? Ang sabi ni Digong, papatayin niya yung mga droga. Puta, wala pala siyang, yung kampanya ni Digong, lokohan lang? Inimbento niya lang yung mga malawakang krimen noon?
kriminalidad, droga, korupsyon. Yan ang gustong labanan ni Digong. Kaya siya nanalo kasi dyan umiinog yung kanyang mga speech, dyan umiinog yung kanyang plataforma. Thank you very much po kay Pulongski na nagbigay po ng 499 pangkape, Boss Badong. Maraming salamat, Pulongski, sa pangkapeng 499 pesos. Tapos sasabihin nyo ngayon merong dahil kay hindi na po si Duterte ang presidente ngayon. 4 na taon na si Marcos ang presidente. Pag meron pong krimen na naganap ngayon, namaril sa Tacloban, putya sa impeachment pa, mamaril sa Tacloban, hindi kayo nahiya? Anong gusto nyong palabasin? Inutil si BBM? Kaya si Duterte pa rin ang sinusunod ng mga tao? Si Duterte pa rin ang presidente ng Pilipinas hanggang ngayon. Naninisi po sila dahil malawak ang kriminalidad. Pero si Duterte po sinisisi nila. Gagayahin daw ng marami dahil nagbanta si BP Sara. Yan po tayo nagkakaiba, Laila de Lima. No? Mawalang galang na po sa inyo. Tumanda na po kayo sa kababanat. Pero mali po kayo ng binabanatan ngayon. Alam po ng mamamayang Pilipino na ang sinabi ni BP Sara, pag ako ginurgur. So kung sasabihin po ninyo na gagayahin ng bata, ano po gagayahin ng bata? Hindi siya papayag na siya ay gurgurin ng hindi nakakabawi. Ikalawa, huwag na tayo magbulahan. Ngayon po, magbasa kayo, manood kayo ng mga video. Baha, baha, baha. Ilan na namatay sa baha? Hindi po super typhoon yan. Isang bagyo lang na hindi naman po sinasabi na kalakasan yung ulan. Baha sa EDSA. Nagka-traffic po nung INC rally. Galit na galit sila. Lintik kayo, nagkaka-traffic dito sa EDSA. Ang daming napeperwisyo. Bumaha po sa EDSA. Mas malala po ang traffic. Nagsalita ba yung mga dilawan, kakamping at makabayan at mga loyalista? Wala. Dehing bokiki sila. Alam kasi nila, suportado nila yung mga baha. Alam kasi nila, matakot ka, Dilima. Kasi ang tinuturo ninyo sa mga bata, gusto nyo gusto nyo na okay lang pala magbanta, okay lang pala pumatay kasi yan ang pinapakita ng Vice President. Ilan na po napatay ni Vice President? Wala kayong bintang? Dapat pala yun yung binintang mo. Ngayon, sa totohanan po tayo, ilan po ang ninakaw ng mga magnanakaw sa flood control? Trilyon ng budget. Bakit may baha pa rin? Trilyon na budget. Hindi kayo kikibo, di ba? Kasi ang pinapakita ninyo, ito po ang pinapakita. Di ba kasama ka sa sinabi na nabigyan ka ng maleta? Ano po ang pinapakita ngayon? Ang pinapakita po, magnakaw ka man ng 100 bilyon. Basta kakampi ka ng gobyerno, ang makukulong yung mag-iimbestiga sa'yo. Sino po ang nakulong? Magnanakaw po ba yung nakulong? Hindi po. Si Marcoleta po ang pinakulong nila. Ano ba ginagawa ni Marcoleta? Nag-iimbestiga sa mga magnanakaw sa flood control. Huwag ka na magpauso ng ganyan, Dilima. Gagayahin ng marami. Okay lang daw ang pumatay. Kailan pumatay si BP Sara? Ang gagayahin ng marami, okay lang pala ang magnakaw basta kakampi mo ang presidente. Ikaw nga pinagbibintangan kang nagnakaw sa pamamagitan ng pagtanggap ng pera. Pinagbibintangan kang, hindi kami nagbibintangan yung 18 Marines. Pinagbibintangan ka na tumanggap ka ng maleta. Parte ka ng pagnanakaw. Hindi kami yan. Hindi kami yan. Pwede mo pabulaanan yan.
Pwede nyo silang ipatawag. Magkaroon po kayo ng investigasyon. Di ba? Okay lang. O ano pa pinapakita mo? Okay lang na basta babae ka, na senador ka. Okay lang ang patulan mo yung driver. Nabasa ko lang dito. Okay lang daw patulan yung driver. Basta senador ka. Dahil ang katwiran lang is frailties of a woman. Kahinaan ng babae. Lintik na kahinaan ng babae yan. Bakit hindi nyo gawing batas yan? Na basta babae, okay lang pumatol sa driver na may asawa. ang ano kasi, no, yung talagang banal na banal yung tingin nila sa sarili nila. Samantalang siya, tignan nyo nga, okay lang ba yung ginagawa niya na makita ng mga bata? Ano pa? Inamin niya po yan, yung frailty sa woman. Inamin niya yung relasyon niya kay Dayan. Hindi po natin binibintang yan. Inamin niya yan. Nagsorry na ba siya ron? Sa mamamayang Pilipino? Okay. Pero ito po ang pinakamasakit. Lubog po ang may baha po sa Luzon, Visayas, Mindanao. May baha ngayon. Wala man lang kumukundina sa inyo sa mga magnanakaw sa baha. Badung dati namang may baha eh. Opo. Pero wala pong budget na trilyon noon. Yun akin pong eto lang po ang pinakamaganda. Nag-expect ka. Meron kayong flood control eh. Dati nangangatwiran pa si BBM eh. Bakit may baha pa rin? Di po ba nung pinagmalaki niya, meron tayong 5,500 na flood control projects. At may darating pa ngayong taon na 5,500. Sabi ni BBM. Pinagmalaki niyan. Biglang umulan. Bumaha. Dati nangangatwiran pa eh. Bakit po binaha pa rin tayo? May 5,500 na pala. Kasi sinagasaan ng yung 5,500 sinagasaan ng isang barko. So may baha, sumunod. Na-overwhelm eh. Meron talagang flood control, kaya lang na-overwhelm. Yung hindi na kayang pangatwiranan. Mahiya naman kayo. Pucha, mali yata nang sinabihan si BBM na mahiya eh. Bagyo yata o ulan yata yung sinasabihan niya. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Okay. Yan po, wala kayong sinasabi tungkol dyan. Yung mga nananawagan po ng accountability. 1.3 trillion ang budget sa baha. May baha pa rin. Wala na ngayon. Wala na po nangangatwiran kung bakit may baha pa rin. Sanayan na lang. Masasanay din yan. Dehin bukiki na lang tayo. Lilipas din yan. Yung galit ng mamamayang Pilipino, lilipas din yan. Tsaka, sa Lunes naman, impeachment na uli. Impeachment na uli ang pag-uusapan. Yun lang po eh. Pag hindi na po pinag-uusapan, parang wala na pong problema. Lahat po ng mga senador may sinabi. Isa lang po senador yata walang sinabi tungkol dyan sa barilan na naganap sa Tacloban. Si Lito Lapid lang po ang walang sinabi. Lahat ng senador. Ngayon pong tahimik na po. Hindi na po napag-uusapan. Ano na po solusyon nyo dun sa Tacloban? Tacloban shooting. Kumusta na po? Binago nyo na, lahat po lahat ng senador, meron say dyan. Sabi, babaguhin ang batas, re-reviewin. Ano na po? Na-review na po ba? Na-review na po ba yung batas? Ng juvenile law? Wala na, nakalimutan na, di ba? Kasi impeachment na eh. Impeachment po ang kalutasan ng lahat ng problema natin. Ang problema po sa kanila, problema lang yan habang pinag-uusapan.
Problema lang habang pinag-uusapan, nawala na yung usapin ng mga smugglers. Hindi na pinag-uusapan yung sibuyas, hindi na pinag-uusapan yung smuggler ng bigas, hoarders ng bigas. Nalutas po ba yun? Meron po bang kahit isang napakulong na hoarder at saka smuggler? Wala lahat. Wala. Basta hindi na pinag-uusapan, lutas na sa kanila. Scatter, nalutas na ba yan? Wala na po bang mga naglalaro ngayon ng mga online game? Meron pa rin. Bakit namin, wala na, hindi na nga pinag-usapan. Yan lang po ang gusto nila sa flood control. Mag-move on na tayo, sabi ng BRC chairman. Erwin Tulfo, paano kami mag-move on? Isang bagyo, Inday. Buong Pilipinas may baha. Rumaraga sa ang tubig. Asan na yung mga ginawa ninyo? Asan na yung 1.3 trillion? Asan na yung kinuha nyo sa PhilHealth, nilagay nyo sa flood control? Kinuha ninyo sa budget sa subway, nilagay nyo sa flood control. Kinuha nyo budget para dito sa mga railway transit. Alam nyo, may biyahe noong araw, yung Bikutan to Divisoria. Pinatigil nila kasi nga nung pag-upo ni BBM, tinigil nila yung biyahe na yun kasi nga may budget na para diyan. Nilagay lahat po sa flood control. Kita nyo, wala na po kahit isang railways. Maski po yung kay Tatay Digong na subway ni Tatay Digong, hindi na po natuloy-tuloy kasi po priority natin flood control. Bakit may baha pa rin? Nakakarindi. Tapos sasabihin ng Blue Ribbon Chairman, mag-move on na tayo. Kailan ka Erwin Tulfo, kailan ka mag-imbestigasyon? Kailan po kayo mag-iimbestiga sa flood control? Bumabaha po sa buong Pilipinas. Wala pong mananagot. Ang pinananagot nyo dahil sinabi ni BP Sara, pag ako gurgurin mo sila. Doon kayo nakapokus, doon, isang tao lang. BP Sara ang problema ng Pilipinas. Pag si BP Sara po natanggal nyo sa pagiging Vice President, mawawala na po yung baha. 17 ang namatay. May DSW naman, binigyan sila ng 10,000 bawat isa. Hindi nyo po yan, hindi po makakalimutan ng tao yan. Kada po umuulan, tsaka yung ang lalakas ng loob nyo na banatan yung Iglesia ni Cristo dahil nagsagawa sila ng rally dahil wala silang permit, nagka-traffic. Yung baha ba may permit? Baha po sa EDSA